Bagyong Ramil nasa West Philippine Sea na at unti-unti nang lumalayo sa bansa. Pero mga pag-ulan at pagbugso ng hangin patuloy pa ring mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ang programang nagdadala ng malinaw, makatotohanan at makabuluhang impormasyon sa ating panahon at kalikasan na ating bansa. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Lunes, October 20, 2025, ito na ang ating pinakahuling update mula sa Pag-asa. Ang sentro ng Tropical Storm Ramil o merong pangalan sa international name na Fengshen ay nasa 155 kilometers northwest ng Iba, Zambales o humigit kumulang 175 kilometers west ng Dagupan City, Pangasinan. May taglay itong hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na hangin na aabot sa 80 kilometers per hour. Habang kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Mga kababayan, sa episode na ito, ating alamin ang kasalukuyang galaw at epekto ng Bagyong Ramil, mga lugar na apektado pa rin ng ulan at hangin, babala sa storm surge at alon sa kanlurang baybayin at kung kailan tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Ramil. Mga kababayan, ayon sa huling tala ng Pag-asa, patuloy na kumikilos palayo ng Luzon ang Bagyong Ramil. Bagamat nasa labas na ng kalupaan, hindi pa rin ito ligtas na panahon sapagkat ang lawak ng bagyo ay umaabot pa rin sa halos 450 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit mga rehiyon sa silangan at gitnang bahagi ng bansa ay makakaranas pa rin ng epekto nito. Signal number 1 ang umiiral pa rin sa malawak na bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Metro Manila at Calabarzon. Mga kababayan, ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na merong strong winds na 39 kilometers to 61 kilometers per hour na merong minimal to minor threat to life and property. Partikular sa lugar ng Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Kasama rin dito ang Nueva Ecija, Aurora, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, the northern and western portion of Quezon, Lucena City, Pagbilao, Infanta, Chaong, Unisan, Plaridel, San Antonio, Alabat, Cordillera, Lucban, Sampaloc, Padre Burgos, Sariaya, City of Tayabas, Mauban, Dolores, General Nacarp, Perez, Andangan, Atimonan, Real, including Pulilio Islands. Kasama din dito ang northern and central portion of Occidental Mindoro, Abra, Diilog, Sablayan, Mamburao, Santa Cruz, Paluan, including Lubang Island, the northern portion of Oriental Mindoro, Socorro, Nauhan, Puerto Galera, Victoria, San Teodoro, Baco City, of Calapan at Pola. Ibig sabihin po nito, may mga malalakas na pagbugso ng hangin at mga ulan na maaring magdulot ng pagbaha o landslide lalo na sa mga bulubundukin at mababang lugar. Mga kababayan, kahit sabihin nating weak tropical storm ang Bagyong Ramil, hindi ibig sabihin ay mahina rin ang epekto nito. Tandaan po, mas malawak ang ulan kaysa hangin. Ibig sabihin, kahit wala na ang sentro ng bagyo sa inyong lugar, pwedeng apektado pa rin kayo ng mga outer range bands nito. Kaya ngayong araw ng Lunes, October 20, inaasahan pa rin ang 50 to 100 mm na dami ng ulan sa mga lugar ng Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Cavite at Batangas. Mas mataas pa ang ulan sa mga bulubundukin kaya sa mga local government units natin handa dapat ang mga rescue team at evacuation site lalo na sa mga flood-prone area communities. Kung mapapansin ninyo, ito yung klase ng ulan na hindi masyadong malakas na hangin pero tuloy-tuloy at marubdob.
yan ang mas delikado dahil pwedeng magdulot ng flash flood kahit walang bagyo sa ibabaw nito. Ayon sa Storm Surge Warning number 11, may mataas na alon na aabot ng 1 hanggang 2 metro na posibleng maranasan sa mga baybayin ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ang mga maliliit na bangka at mangingisda ay mahigpit pa rin na pinapayuhang huwag munang pumalaot. Kadalasan ang mga storm surge ay hindi agad napapansin, pero yan ang tahimik na panganib. Konting maling timing lang ng dagat at hangin, biglang tumataas ang tubig, kaya delikado na sa mga coastal barangays na nabanggit. At para sa ating sea condition at babala sa paglalayag, napakataas ng alon na sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa Zambales, Pangasinan at Bataan, na aabot sa 4.5 metrong taas. Moderate to rough seas din sa mga bahagi ng Mindoro, Romblon, Marinduque at Bicol Region. Kung may kamag-anak po kayo sa seafarer, mariner at mangingisda, ipaalam sa kanila ang babalang ito. Ang dagat po ay minsang mukhang kalmado sa umaga pero bigla ang nagiging mas magaspang sa bandang tanghali. At para sa ating track and forecast sa Bagyong Ramil, patuloy na kikilos ang Bagyong Ramil pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Papalayo na ito sa ating bansa. Lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. At inaasahang maging severe tropical storm naman pagdating sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa West Philippine Sea. Kaya kahit papalayo na ang Bagyong Ramil, mga kababayan, hindi ibig sabihin na natapos na dahil ang epekto ng ulan ay mananatili hanggang bukas sa ilang bahagi ng Luzon. Mga kababayan, kung mapapansin natin, ang galaw ng Bagyong Ramil ay medyo mabagal. 10 kilometers kada oras, ibig sabihin matagal pa bago tuluyang mawala ang ulan sa lugar ng Luzon. At may isa pang dapat bantayan, yung amihan o northeast monsoon na unti-unti nang bumababa sa northern Luzon. Kapag naghalo ito sa tail end ng bagyo, magpapatuloy ang paglamig ngunit maulan na panahon sa mga susunod na araw. At iyon ang transition season natin pag tag-ulan patungong malamig na simoy ng amihan. Kaya habang nagpapahinga si Ramil, darating naman ang isa pang hamon, ang biglaang lamig na may kasamang ambon at ulan. At para sa ating Bible verse of the day, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. Mula sa Isaiah chapter 43 verse 2. Mga kababayan, kahit anong unos ang dumating literal man sa buhay natin, may pangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan. Ang ulan at bagyo ay pansamantala lang, pero ang presensya ng Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya sa gitna ng takot at pangamba, tandaan natin, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos sa bawat bagyo ng buhay. Kaya patuloy tayong manalangin at magtiwala sa kanyang mga pangako, at ang kalakasan ay mula lamang sa kanya, lalo't higit ang proteksyon na dapat nating maranasan sa bawat araw. Purihin ang Panginoon. At yan po ang ating pinakahuling update natin ngayong araw, October 2025 sa Bagyong Ramil, na unti-unti nang lumalabas ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy na nagdudulot ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa mga kababayan natin sa Luzon at Visayas, mag-ingat, manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng inyong lokal na DRRMO at ng Pag-asa. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel sa Pilipinas Weather Ngayon. Para lagi kayo updated, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-ialerto. Ingat tayong lahat.